Good evening. Good evening. Welcome. This is your life. This is your show. Awa ka ng tao eh. Ano ba yan? Mas magulo ka sa recording. This is your life. This is your kaya pala na tayo. Ulit. Yeah, ito lang. This is your show. This is your life. AGT. Anything goes topic. Season 87. Episode 6. Today is November 1. Season 6. Episode 87. 19 Today is November 1, 2024. And it's a Friday. spooky Halloween Friday. Yeah. Kahapon ng Halloween eh. Hindi, yun ang pangalan na yun. Anong ano natin. Sige. Ang galo eh. Okay. Okay, magmamadali na tayo kasi nandito tayo ngayon sa Manila Memorial Park, Sukat, Parañaque, kung saan on-site tayo, no, para maganda yung ano natin. And now, this is a recording. Sinubukan namin mag-live, medyo putol-putol, intermittent yung ano natin, anong tawag dito, yung signal. So, we'll try na mag-send ng record, no, yung recording. So, recorded po to. Today din po to, no. So, ipapalabas natin mamaya, no. Mga tanong, pwede na lang i-message, no? Message na lang po. Miss Linda. Message nyo na lang. Pwede na lang po i-message, Sa no. GC, pwede. Pwede sa GC, pwede sa ano. Kung saan po ninyo gusto. Padala nyo po sa Meralco. Oo. Okay, sige. Okay, sige. So, dahil spooky nga, ano nga uli yung pinaka... Ay, tanong mo Ano yung sa akin. pinaka-spooky na naranasan mo sa career mo, Tata Bert? May karir ba to? Bilang espiritista. Espiritista ka pala eh. Actually, hindi ko masasabing spooky, no? Pero isa yan sa naging experience ko na napakagandang experience na naranasan ko tungkol sa mga paranormal na bagay na yan. Yun nga po, nangyari sa Mexico, Pampanga, isang haunted house. Pinuntahan namin noon kasama po yung Channel 7. Hindi kasi available si Senior doon kaya ako pinadala. Then nagsasagawa na kami ng ritual. May ginawa ako na nararamdaman ko yung pumapasok na yung mga espiritu. Gusto mag-interfere or whatever na gusto nilang mangyari, nararamdaman ko na yon. At ang inutusan ko na para harangin sila, may ginawa kasi tayo na concoction doon na pwedeng maharang ang pag-approach nila, si Ruben. Saka ko naalala si Ruben pala ay isang natatakutin. So hindi niya nagawa, ako na rin ang gumawa po noon. And then ang istorya pa noon, kaya pala kami doon nagkaroon ng shooting dahil balita na may white lady lumalabas doon. Okay. Yung white lady ba, white yan? Di ba pwedeng black yan? Saka babae ba yan, Tata Bert? Babae, siyempre. Okay, hindi yun yung tanong ko. Hindi ba pwedeng white yan, black yan, ibang kulay, talagang white lang? Pwede siguro sa iba, pero yung doon sa particular na ano na yon, tawag nila white lady. Yun. And then, yun lang kwento. Kwento doon sa buong baryo nagkagustuhan nga. At parang matatawag na na-confirm ko naman dahil during the ritual, nararamdaman ko yung presence ng babae na patay na noong mga panahon na yun. At nagkaroon nga na sila ng pag-iibigan ng isang elemental spirit na nakatira doon sa harap ng puno na malaki ng bintana niya. Anong konklusyon nung nangyari? Hindi, nung ginawa ko na nga yun, lumapit sa akin yung parang enkargado o yung parang nag-aalaga ng lugar. Tao yan? Tao na yan. Okay. Sabi niya, Sir, alam niyo yung sinasabi niyo noon sa ano? Ganyan din ang kinikwento sa akin ng mga matatanda na nangyari noon pa. Matanda ka na nun, ano? Yun ang kwento. Yun nga yung tanong ko no? Yun nga. Kasi dahil po kanina nag-live kami, ito, recorded na, pwede palang ma-in love ang white lady. Pero hindi pa siya white lady noon. So tao pa siya, na-in love siya. Siya na-in love sa duwende. Nagkagustuhan sila dalawa. So nagkagustuhan sila. Pwede pala yun. Yun ang yun ang kwento. At yun ang
matatawag na assessment, Kaya nung namatay na siya, yun yung attachment niya. tuloy-tuloy pa rin doon na lumalabas. White lady. Ano papakita niya? Kasi hindi ako nakasama doon eh. Ano? Ang sabi lang mga ano, may nakikita sila babae ano lagi doon sa may bintana, nakatingin doon sa may puno. Yung puno kasi nasa harap ng bintana talaga niya eh. Ganon. So ano yung tanong mo nga sa akin kanina? Yung mga questor ko, ano yung content creator? Ayun nga, sa content creator, paano nga pala senyor, no? May mga content creator. The fact na undas ngayon, Marami nanonood sa atin sa paligid, yes, lalo na sa side na to. kapag naundas ngayon, ginagawa nilang parte ng pagiging content creator nila, Nanonood na ano, yung senyor? Espiritu. Spirit. nag-ghost hunting sila. And then yung iba, ang ginagawa pa, nagtatry sila ng mga occult practices. Nararapat ba yun, senyor? Okay, para muna yung mga occult, yan yung mga bagay na hindi nalalaman. Kaya sinisigurado ko salat sila sa kaalaman, sa mga bagay-bagay na mga practice, skill. So, yun yung isang malaking problema. Imbis na makatulong sila, magagambala nila mga espiritu, at ang pinakamabigat niya, mamalasin sila. Yun, okay. Kaya tayo talaga, we see to it, na matulungan natin, hindi lamang yung mga espiritu, kundi ganun din yung mga buhay sa paligid na iiwanan natin after nung whatever yung gagawin nating ritual, o yung pakikialam, kasi istorboy natin yun eh. So, yun yun. Okay? May tanong, senyor. Si Ginay ulit. Senyor, yung mga pinatay o nagpakamatay sa abroad, saan po napupunta yung kaluluwa nila? Sa kamag-anak sa Pilipinas o natrap sila sa lugar kung sa sila pinatay o namatay? Okay, tanong. Yung tanong po, no, yung nagpakamatay sa ibang lugar, no, supposedly siguro Pilipino ibig sabihin niya, no? Hindi, kasi wala nakalagay ano yung nasyonalidad ng nagpakamatay o kung sino. Pero usually ganito po yan. Yung mga nagmumulto, no? Kasi hindi naman lahat po ng napatay o namatay nagmumulto. Pero yung mga nagmumulto, doon yung palagi sa lugar kung saan sila scene of the crime. Nako. So kasi gusto nila ng hustisya, yon. So kaya scene of the crime sila nagmumulto. Okay? Para magbigay ng mensahe. Okay? So kaya halimbawa, kahit Pilipino ka, Amerikano ka, napatay ka sa France, napatay ka sa Egypt, doon ka magmumulto kung magmumulto ka. Ayun yun. Kasi gusto mo mag-send ng mensahe. Pero hindi lahat na napatay, ganun. Okay? Yun yun. Yun din ba yung yung iba parang gaya? Hindi naman nagyayaya yung mga yon. Kasi usually, ang mga multo naman, spirito, hindi naman yan nananakit. Hindi kanya kaya saktan kasi halo sila eh. Halo, yung parang hangin, no? Yung tatagos ka lang. So, kaya paano kanila masasaktan? Ang nangyayari lang, dahil takot ka, ikaw yung atakein sa puso, mahulog sa hagdan. Pag nagda-drive ka, iwasan mo, mahulog ka sa bangin. So, self-accident yung nangyayari o self-made, no? Yung mga nangyayaring sakit, no? O yung nasasaktan mo yung sarili mo. Hindi dahil sinaktan ka ng multo. Senyor, may nabasa ako. Totoo ba yun? Yung mga, sabi nila, yung masasamang tao, bihira o hindi yan nakakaramdam o nakikita ng multo. Yung mga masasamang tao sa loob nila. Okay, hindi totoo yan. Yung masasamang tao, hindi nakakita ng multo. Nakakita yan, kaya lang, dahil nga masamang tao, sa paggawa nga ng masama, ang tapang nila eh. Oh, di ba? Sa paggawa nga ng masama, ang tapang nila eh. Hindi nila sinalang-alang yung batas eh. Kaya, yung mga multo, baliwala sa kanila yan. Babaliwalain nila yan. Yung mindsetting nila is iba, kasamaan. Kaya, yung multo, hindi yan nagkiklik sa kanila dahil nga, hindi nga takot eh. Nakuha mo? So, walang kinalaman yung sinasabi mo na ba't wala kang dalang bangko? Tsaka ba't dito mo dinala yung soft drinks? Doon. Dapat doon. Sa pizza. Inaantay ka nila eh. Sa SN. Upauwi na tayo sa SN. Wala eh. Sabi lang Wala. ko wala. Hindi mo nakita sila Mateo? Ay, di sir. Pinatala ako ni Nathan dyan. Sabi ko, antayin ka sa harapan eh. O sabi mo na sila Mateo, papuntahin na dito. Dito ka na. Magdala ng bangko. Senyor, Radyo. last na tanong na, senyor. O, halika na rito. Dito ka na.
Tapos sa tanong muna ako, senyor. Ano? Yung mga nagnanakaw ba sa sementeryo, wala nagagawa ba yung kaluluwa nung sa bangkay nila? Sa mga ninakaw na gamit sa... Wala. Pero mamalasin yung mga magnanakaw sa sementeryo. Mananatiling mahirap yun. Dito na po Okay, siya, Buli Jack. po. We welcome, no? Sorry. Salma ka na. Kuha ka na lang ng bangko doon. Padala kang bangko. Evening po. Naka-record na lang tayo kasi hindi magtuloy-tuloy yung... Evening po. Dito ka. Nag-radyo ka na? Sumagot na sila? Si attorney, sabi mo. O, andyan na. So, nagre-record tayo, yun. So, ikaw, ano yung spooky experience mo? Spooky, senyor, na experience. Ano ba yung word ng spooky? Oo nga. English po yan, English word. Spooky na experience. Ano ba yung spooky word na yan? Spooky, nakakatakot. Katawa. Pag nakita mo, tapos bumukang ganun, yung, kunwari, Ano ba? yung pintuan, yung kortina. yung Alam mo, naging comedy to eh. Alam mo, dapat magdala tayong katatakutan eh. May tanong ako, senyor, paano po yung mga namatay na tao yung nag-decide? Diba minsan, naghihirap na yung kamag-anak nila sa ospital, tapos sila nagde-decide na, sige, hugutin nyo na yung life, yung something. Ay, paano po yung kaluluwa nun, life support? Ganito yan. There are certain moment talaga mamamatay ang bawat tao. No? Intervention ang tawag dyan. Medical intervention ng doktor, ng mga equipment, ng mga makina. Regardless, desisyonan mong tanggalin o hindi tanggalin, the natural way to survive is the natural breathing, the natural survival. With the intervention of the medical field at saka mga medical machine, wala na yon. Consider as dead na yon. Kaya may mga relihiyon na bawal magpa-opera kasi talagang yung faith nila is sa Diyos lang. Bawal magpasali ng dugo. Umabot naman sila doon sa extreme. Pero sa ganang akin, no, with the intervention of the medical equipment tsaka medical doctor, kaya ka lang nabubuhay, wala nang pinag-uusapan yun. You are considered dead. Yun na yan. Okay. Yan yun. Alam mo naman, sa totoo lang, you prolong the agony. Hindi naman yung life. Di ba? Tama po. So, yan yung tanong. Kung ako yung tatanungin mo, regardless sa ano. Thank you po. Senyor, napanood mo ba yung pelikulang Ghost? Oo naman. Si Whoopi Goldberg, si Demi Moore. Maaari bang mapagalaw ng isang... At paano ginagawa ng isang espiritu o ng isang kaluluwa na pagalawin yung isang bagay? Katulad dun sa movie, talagang well-researched yun. Yung poltergeist yun, no? O poltergeist. No, na espiritu na nag-up level sila na kaya nilang pagalawin yung mga bagay-bagay o gamit, no? So napapagalaw nila. Meron nun. Actually sa Pilipinas, yung mansion house, meron nun sa mansion house. Sa Baguio po yun. Napapaangat nila yung mga plato, yung mga ano. So yun. Okay, sama na kayo dito. Dali. Wala pa si attorney? Ay, ito na inaantay nyo. Saan kayo nagantay? Ha? Sabi daw ko anong time mo na daw namin, matagal pa daw sila. Kaya relax muna kami. Kasi kung ginawa pa namin yung school. Upo kayo. Nakuha nyo na yung scooter? Kanina, anak. Kanina, anak. Alin? Yung slinger, nakagalan yun. Pahinga. Dito ako. Tinupi nyo? Mamaya na yun. Hirap ka rin. Kung bakit dala pa ni Nathan dito yung inumin? Yun na, senyor. Akala namin dito. Hindi namin alam. Senyor, spooky yung orders mo, senyor. Kabayag ka doon. Balik tayo center, senyor. Ang gulo dito.
Daming gumugulong Daming espiritu. gumugulong mga daming spooky dito. Oo, hindi ba ako tatanungin? Ayan. Anong pinaka-spooky Spooky. na nakita mo? Oo. Anong pinaka... Corredor. Ay, oo, tama. Wala tatalo sa corredor experience. Talagang every night, pag pupunta ka doon, Malinta Channel, yung mga battery doon, no? Especially yung battery geary, no? Yan po talagang napakaraming espiritu, lalo na ng hapon. Doon naman sa hospital, yung Mailong Hospital, no? Yung mga nurses naman ang marami doon, no? Yung pinatay at ginahasa ng mga hapon na bomba. So, yun, marami rin doon, no? Yung talagang pinakagrabe, talagang yung nagmamarchang mga hapon doon sa papunta sa Bangin. Tapos tumatalon sila sa Bangin. Everyday yun, ginagawa nila yun. Everyday ginagawa nila paulit-ulit. Papakamatay sila paulit-ulit. Yan yun. Kasi ayaw nila sumuko. Ang order sa kanila hanggang huling kamatayan. So, imbis na masumuko sila, nagpapakamatay na lang sila. Mga bata pa, batang mga sundalong hapon. So, corredor. Try nyo po yung corredor. Tapos mag-overnight kayo doon. Maniwala kayo. Hotel doon, senyor, di ba? Yung ilaw namin sa kwarto, bubuksan mo pa lang, palapit ka pa lang, biglang bubukas na. Papatayin mo. May sensor, senyor. Luma naman yung switch nila Hindi naman yung lumang click talagang talagang grabe. Ayun. Sabi ko sa'yo, magmotor ka sige, ano pa po tanong? Ikaw, Anjay, anong pinaka-spooky mong naranasan? Sa Tanay. Grabe yun. Yung walang mukhang babae, palapit ng palapit sa akin. Yun yung sumama sa office ni Miss Linda. Ah, yun ba? Ako. Marami dun Marami dun sa office ni Miss Linda Ang laki na spooky doon, Pero luma na. Luma spooky na. Lumang spooky. Tanong mo kung nakabit na ni Mark yung picture. Kung kasya na. Kasama ka po ba dun, Tata Bert, sa nag-correct? Corridor. Corredor talaga ang the best. Kasama pa namin yung isang kilala, sikat na artista, no? Si Miriam. Wow. Siyampaw. Actually, hindi lang yun ang isang naging magandang experience na naranasan ni Miriam. No? Meron pa isang sementeryo sa... Ano ba ito? Pinuntahan namin noon na nag-conduct din kami ng ghost hunting. Saan po yan, Tata Bert? Nakunan talaga ng isang ng camera yung kaluluwa ng isang bata na naglalakad. Ano yan, Tata Bert? Magandang gabi bayan. Norsagaray. Bulacan. Public cemetery. Public cemetery. Kasama ka ba noon? Hindi. Pero nakita sa TV yun Ito yung anino. May camera si Miriam Campbell na malakas yung infrared Talaga yung kaluluwa lumabas mula sa isang nicho, Tumakbo. lumipat sa isang nicho. Nakakatakot. Anino. Si Paolo B. Jones rin, marami nakunan sa camera niya, senyor. Iba yun. Ay, mga spooky ba yan? Mga spooky ba? Iba ba yan? Iba naman yung kuya Ano ang dapat gawin, senyor, pag nakakakita ng mga ganyan bagay? Pagdadasal niyo. So, bago mo makita yung spooky, bago mo atakihin, magdasal ka muna. Bago atakihin. Bago lumapit sa spooky. Marami na nag-uuwian, no? Yung mga kaluluwa ba, senyor, na nandito ngayon, nakikipag-celebrate din sila sa mga tao. Oo, kasi pista nga Pista nila. Pista All Saints Day, All Souls Day. So supposedly pista. It is a peace, no? Pag sinabing peace, Kasayahan. mukha yun. Mali ba ako? Piraso yun. Ano ba? Fiesta. So dahil fiesta ng patay, nakikipiesta sila. Ganun din naman sa Chinese Pag ending ng Ghost Month, celebration yun. So ganun din yun. So
more or less, konsepto, same lang. Kaya lang ang sabi ko nga, pag nag-aatang ang Chinese, kaya mayaman, pag manok, buong manok, pag anong tawag dito, pag yung Pilipino, isang hita, pakpak pa. So, pag prutas, isang slice, sa kanila, kilo-kilo, kaon-kaon. Kaya ang yayaman ng Chinese Okay? Yun yan. Andiyan na siya, Tony. Tayo muna dito. Naipit sa traffic. Come here. Ito pala eh. I'm blessed. Say hi. Like tayo. Hi. Multo to, multo. Asan daddy mo? Where's your daddy? Nagpa-parking pa? Hindi, nandun na sila. Matagal na sila. Okay na yung picture? Wala pa? Okay na. Pasok na? Okay, so ano pa? Dito, ano experiences natin dito? Dami, di ba? Dami dito, senyor. Ang kadalas, doon tayo nagsushooting doon. Yan po sa likuran namin. May mga nicho. Hindi lang spooky naranasan ng mga may mga maraming love story ng volunteer dito, kakaghost hunting mo, senyor. Parang ikaw yun Baka yun. Kayong dalawa Ibang Marami dito na buo, senyor. Kayo yun So ano pa? 8:30. Sige, ano pa? Yung mga nakikitang kaluluwa ba, senyor? Sinasadya ba nila yan o aksidente lang na nakikita unconscious na mga tao yun? Hindi, may mga may mga tao kasi na nakakakita. May mga hindi nakakita. Come here. Tony. iba yan. Yan, kaya po, dalawa po yung kandila. Yan, importante yan, magsindi kayo. Prayer, mag-pray kayo. Tapos offering, food offering kadalasan. Okay? Ang pwede naman kainin yan ng kahit sino. Huwag lang kakain yung nag-offer. Kasi parang binabawi mo. Oo nga. Ayan. Yung mga natitirang pagkain senyor na alay, pwede ito. Iiwan na yun. Lalo na kung alay Pilipino. May iwan ka. Iiwan din ang isasama. Kasi nakikita ko sa Chinese biko, isang tray. Sa Pilipino, isang hiwa lang Isang serving. Tama na daw yun, mabubusog daw siya noon. Tanong, senyor. Ito true to life. Yung manugang, yung newborn, ayaw nila papuntahin sa sementeryo. Masama ba yun? Pati sa mamamatay, may sakit, pag-araw ng patay. May epekto ba yun sa bata o sa matandang o? Wala na kalokohan yun. Pamahiin yun. Lalo na hindi binyagan. Si May nga, ang tanda-tanda na, hindi nga binyagan sige nga. Ba't naman lumaki si May? Di ba? Kalokohan yun. Tsaka paano kayo iba relihiyon, di ba? So mga pamahiin lang yun. Anyway, kanya-kanyang belief yan o hindi paniniwala at all. Yan. So walang basagan ng trip. Sige, anong papong tanong? Nak, may tanong ka sa mga spooky? Si Renato Casis po, yan yung number 1, unang-unang volunteer ko. When I started po, ano po yan kumpare ko yan, ninong yan ni Angelo, no? Ang minanay niya dyan, yung nag-uwi ng menu. Nga, galing. Sabi ko sa kanya, pag nauwi mo yung McDonald's, yung Jollibee o kaya McDonald's, bilib ako Hindi, yung statwa. Well, anyway, siya po yung nung kinuwento ko nga yung appearances sa akin nung nagsisimula ako 1998, naniwala siya. Nung nalaman ko, siya pala yung mahilig magbasa ng occult, ng Sabi niya, pare, totoo yan, naniniwala ako sa'yo. Kasi, di mo naman kikwento yan kung di totoo. Which is, tapos nga, hindi na Bonnie B story. Kasama ko pa siya.
nagpunta kami kay Jaime Licauco, naiwan lang siya sa baba. Tapos sabi, parang di naman naniniwala, ilika na, tayo. Tapos bigla nga so talagang siya yung naging courage sa akin na kaya mo yan, kaya mo yan, kaya mo yan. Kaya andito na po ako, bumagsak po ako sa Kaya po, saka push niya sa akin, inilibing ko po siya. Namatay, no? Ayaw na po, nag-kidney fail. Kasi ang taba po niyan, taba niyan. 4 cases ng beer, inuubos niyan. Mahilig sa potato corner. Nako. Wala pang potato corner, no. Wag naman. Nakita mo na ba yung kaluluwa niya? Nagparamdam na ba siya sa'yo? Parang once or twice lang sa tagal. 2004 pa siya namatay, parang So 20 years ago na, di 20 ba? years na. So parang 2 beses pa lang. Mabait yan. One of the best na kaibigan. Talagang tapat. May mga yung tip na kasi yung multo para humingi ng tulong. Di ba alam mo yan kasi Marami. Hindi ko nababanggitin. Asawa ng general o ng colonel na pinatay. Ginagambala ako. Ito, totoo po ito Ginagambala ako. Sabi ko, hindi ko kilala asawa mo. Kung meron kang gusto ipalam, ikaw gumawa ng paraan. So, natigil yung kanyang paggagambala sa akin. Ginigising ako sa gabi. Tapos, eventually, meron nagpatawag sa akin, manager ng isang bangko, na may papuputol na puno, bilang respeto, baka may nakatira, pinapunta ako doon sa Loyola Heights. After nun, sabi niya, kain tayo. Sabi niya, nung kumakain kami, baka pwede ma-invite yung sister-in-law niya. So pagdating yung sister-in-law, same surname nung multong nagpapakita sa akin, di tinanong ko sa kanya, sabi ko, ano mo si Colonel, sabi niya, asawa ko. Ala, yun na, kinilabutan na ako. May mensahe para sa kanya. And eventually, sinama ako sa bahay. Sabi ko, may mga sikreto yung bahay na hindi niya alam na sinabi sa akin. Which is doon nakuha yung mga titulo ng lupa. Okay. Hindi lang yon, may sinabing number. Series of kombinasyon ng, series yung number Sabi ko, may binigay na number, hindi ko alam. Baka numero ng Bolt, numero ng bangko, numero, hindi ko alam. Alam mo ginawa na, tinayaan sa loto, nanalo. Parang worth 10 million lang yung pinanalo Pero kinuwento nung sister-in-law sa akin, inubos naman niya sa eleksyon. Tumakbong mayor, talo din, naubos. So, yun yun. Yun yung istorya. Pero nanalo loto, ako nagbigay ng numero through yung spirito, hindi ako binalatuan. Talo tuloy. Yun ang pinaka-spooky. So, ayun, paano mo sasabihin hindi totoo? So, totoo, di ba? Sige. Ay, banggitin ko na lang yung pangalan. Colonel Abadilla po. Siya po yung colonel na inambus sa Cubao. So, yun po yun. Ginugulo ako nun. Kaya totoo po, multo. Andiyan po sa tabi nyo ngayon. Ayun, Sige, ano pa? senior yung mga multo. Parang nagpapakita sa daan. Basta nagkukos na Yung mga multo na nagpapakita sa daan, ang nangyayari doon kasi, mga espiritu na na-aksidente doon sa area na hindi nila matanggap. So, ang nangyayari kasi, paulit-ulit yun. Paulit-ulit, the same hour, the same day, paulit-ulit na nangyayari yun. Ang mangyayari, iiwasan mo. Kaya ako, pag nagdadrive ako long drive sa malayo, tsaka gabi, alam mo namang malayo, maliwanag yung ilaw mo. Dapat umiwas siya. Pag hindi umiwas yun, multo yun. Kaya ang ginagawa ko, sinasagasaan ko yun. Awa ng Diyos naman, wala pa naman ako nasagasaan, kundi lumulusot sa sasakyan. Double dead yan, senyor, pag nasagasaan mo yan. Hindi, lumulusot naman sa sasakyan Ayun. Paano yung matatahimik sa inyo yung mga ganun? Paano? Natatahimik. Pinanggugulo senyor, pinangiiyaw. May guardia po. Bigyan mong bangko yan, bigyan mong bangko. Dito ka. Ito na. Ma-adjust tayo mga camera. Talaga?
Kaya nga nag-record na lang kami. So yun, after nung ma-aksidente ka, yun na. Palagi na paulit-ulit mo na yun. Hindi. Kasi ito sila. First thing hapon na rin. Traffic na palabas. Ito papasok. Sige, ano pang tanong? Anong time? 30 minutes. Ha? 30 minutes. 30 minutes na kami. Para mas mahaba pag-record, no? Tawa kayo ng tawa eh. Ang hirap mag-intro pala pag wala ka, no? Bakit? Magulo. Magulo silang dalawa. Narinig ko kasi season 7 mo. Ang gulo yung tatabad. Ang gulo. Nagturuan po. Happy Spooking Friday. Halloween pa eh. Okay, so ano pa ba? Bukas pa po ang araw ng patay. Yan, bukas pa. November 2. Araw po ng Santo. Kaya lang, ngayon mahaba holiday ngayon. So malamang long holiday. Yeah. Yan. Ayan na po ang aming guest. Ganito, ang guest ka namin. So, maganda tanong yan eh. Wala lang, recording yan. Di tayo naka-live. Kasi paputol-putol eh. Magulo. Ano raw experience mong nakakatakot? Wala. Pag nakita mo si Tata Bert. Pag nakikita ko sa ninong, takot ako. Bakit nila sinuta? So, Galing tayo sa yung may kumakanta na Ay, yung bahay ni ano, huwag mo nang banggitin. Sa Tagaytay. pag-uwi natin. Hindi, yung gumalaw yung rocking chair. Ay, iba pa, oy. Sa ano na mismo yun? Sa Yun yung bahay na tinangay natin yung kumakanta. babae. Yung gate ng kusina, yun yung pintuan. Yung pintuan sa kusina na puti, di ba doon galing? Hindi, nasa taas sila ni Mark. May rocking chair, gumalaw. Sagdan. Una yabag, tag, sagdan. Tapos Nasa baba kami, silang dalawa lang ni Mark. maya si Raking Sir. Yung kwento ni Big Boy nung nakaraang gabi yan. Tapos kumakanta. Takbo sila, tatalon sila eh. Huwag kayong tumalon. Iba yung kanta eh, no? Iba yan. Parang, Panyol na. Narinig ko yun, nilagnat ako eh. Tayo pang yaya nun, dalawa pa yaya ni Migs nun eh. so may multo talaga. Tapos pag-uwi sa BF, doon ako sa sopa natulog. Mga 3 p.m. 3 a.m. Yung kumakanta dun sa Tagaytay, kumakanta na rin din sa sopa. Narinig yung sumama eh. Pero him lang eh, di ba? Him? Oo. Ano, nilagnat ako nun. Yun. Tama. So marami, dapat compile niya yan. Compile niya yung mga ghost stories. Ayun. Saan na raw po yung Philippine Ghost Stories 13. Pinalipat namin sa kapitbahay. Kay Kuya Kay. Kasi maliliit pa sila, Angel, nagkakasakit eh. Mga kanta. So, yun. Ano pa ba mga ano? Spooky. Tata Bert. Oh, yung mga ano, yung mga patay natin, nagpakita na ba sa inyo? Hindi pa po. Ninang mo, Hindi po nung pakita. lolo mo, patatay mo, lola mo. Si Papa madalas sa panaginip. Oo, yung nakaraang AGT. Yung last, pula ilaw namin eh. Pula eh, all throughout pula eh. Nung ending na, Oo, ano, yung red yung ano niya. biglang pak, namuti isang mata ko. Taasin puting-puti. So nakita ko bumukas na gano'n, doon sila oh. Pinasama ka na? Di- Pinalitan ni Commander yung ilaw. Kala ko nga, ando sinaitan kasi kaya niyang palitan yung kulay. Hindi, pula pa rin eh. Steady pula, 2 beses ako dumilat eh, pula talaga eh. So, yun lang, naging emotional tayo. Yun yung may mga tanong eh, ba't ako naging emotional? Karamdam. Niyayakap ako eh, kung hindi kaya sinusundo na ako. Oo nga, sir. Ayun.
Pero hindi pa, tagal pa yan. Yan lang muna kayo. Oh, sige, ano pa? Si bro, 2000 po. 20 years. 20 years na pala si bro. 2 decades na. 20. So ano pa? Ano pang ano natin? Anong time na natin? 8:47. Masarap mabuhay no? Oo, senyor. Kung masaya ka. Ayun. Pero kung mahirap ka, parang hindi. Siya pa rin. Pero choice kasi yan, di ba? Sa'yo. Ayun. Naayos na yung picture ni Lola doon? Ayos na. Lapat na? Nalapat na, medyo gumagalaw-galaw na eh. Ah, Pag gumalaw yun, takbuhan. so, si Makmak magdidikit. Didikit na lang. Yeah.